Stand firm and be always in the truth, whatever it costs. Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. I just want to share to you my devotion na nagmula po sa John chapter 9 verse 31 to 34. Ang sabi po dito, nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Buhat ng lalangin ng sanglibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ng sino man ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, ay hindi makagagawa ng anuman. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, ipinanganak kang lubos sa mga kasalanan at ikaw baga ang nagtuturo sa amin? At siya'y pinalayas nila. So by the way, ang context po ng talatang ating binasa, ito po ay patungkol sa inborn na ipinanganak na bulag, na kung saan pinagaling po ito ng Panginoon. Ang ginawa lang po dito ng Panginoon ay nilagyan ng putik ang ibabaw ng kanyang mata, and then inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa Siloe para maghugas, and then nakakita po siya. So that time, nilitis po siya ng mga leader ng mga Hudyo para alamin kung totoo ba na siya ay pinagaling ng Panginoong Jesus. No? So sa pagkakataong ito, pinagaling ng Panginoong Hesukristo ang lalaking bulag na ito sa araw ng Sabat. Kaya kumbaga parang ang focus ng mga leader na to ay tungkol sa Sabat. Hindi sila nakapokus kung nakapagpagaling ka or gumawa ng miracle. Nakapokus sila doon, bakit mo ginawa sa araw ng Sabat? Yan, yun yung focus nila. Kaya kahit anong patotoo nung pinagaling ng Panginoon, yung pinadilat ng Panginoon, kahit anong patotoo ang sabihin niya, parang ayaw nilang paniwalaan at ayaw nilang pakinggan. In fact, pinapunta pa nga yung mga magulang nito at tinanong, totoo ba na itong anak nyo ay pinanganak na bulag? Yan. So nilitis din nila yung mga magulang, pero yung mga magulang ayaw magsalita dahil ang consequence kapag nagsalita sila ng against doon sa gustong marinig ng mga leader na to, ay ititiwalag kanila sa kanilang pananampalataya. Pero itong pinadilat ng Panginoon, talagang nanindigan siya. Talagang nagsalita siya ng mga bagay na katotohanan at hindi siya natakot. Kaya nga po dito sa verse 34, anong ginawa sa kanya? At siya'y pinalayas nila. Grabe. Persecuted. Kaya sometimes kapag pinagpala tayo ng Panginoon, kapag may ginawa ang Panginoon sa atin nakakaiba, nakakaranas tayo ng persecution. For example, nakakilala ka sa Panginoon, tapos nagpupuri ka na sa Panginoon, pilit mong binabago ang buhay mo, anong nararanasan natin? Napipersecute tayo kasi ayaw paniwalaan ng mga tao na merong kapangyarihan kapag ka ang Diyos na ang kumilos sa ating buhay. Same like what happened dito sa isang bulag na pinadilat ng Panginoon. Take note po from kapanganakan siya po ay bulag. Ngunit nung dumating ang Panginoon, siya po ay pinadilat ng Panginoon. So ano po yung pinakarema ko dito? You are persecuted because of the truth. Sometimes kapag nagsasabi na tayo ng katotohanan, kapag naghahayag na tayo ng katotohanan na tayo mismo yung nakaranas ng katotohanan na yon, parang yung mga tao sa paligid natin ayaw nila tayong paniwalaan. Hindi sila makapaniwala sa kapangyarihang kayang gawin ng Panginoon. Kaya kailangan natin manindigan Sometimes ang nakakalungkot dito is yung mga leader pa mismo na inaakala mong alam nilang katotohanan, pero bakit ayaw nilang paniwalaan ang katotohanan? Kaya nga sabi ng Panginoon dito, kung kayo'y mga bulag ay hindi sana kayo nagkakasala. Pero dahil hindi kayo bulag ay nagkakasala kayo. Kasi bakit? Nakita nila yung miracle na ginawa ng Panginoon pero hindi nila pinanampalatayanan. Mas maganda pang naging bulag na lang sila para hindi nila na-witness yung katotohanan. Okay? So may reflection here is, sa talatang ito, ipinauunawa na ang sinumang tao ay hindi paniniwalaan anuman ang sabihin natin kung ayaw talaga nila itong paniwalaan at tanggapin. Sometimes kasi may mga tao na gusto lang nilang paniwalaan yung gusto nilang marinig. Yan. Nagtatanong sila hindi para makakuha ng kasagutan, kundi nagtatanong sila para sagutin mo yung gusto nilang marinig. Yan.
Hindi lahat ng nakikinig sa atin ay tamang intention. Sometimes they are looking for their own satisfaction sa sagot na ibibigay mo. Kaya tingnan niyo po ito. Sabi ko po dito, there is a time for everything. Dito ko napagtanto na kaya pala ang Panginoong Jesus, nung siya ay nililitis, ay hindi siya sumasagot ng anuman kapag siya ay tinatanong. Maliban sa mga tanong na kanyang sinagot ayon sa kanya. Parang yung katulad nito na sabi ni yung Romano, sabi niya, ikaw baga ang Kristo? Sinagot siya ng Panginoon, ikaw ang may sabi. Simpleng sagot lang. And then sabi ko pa po dito, sapagkat nalalaman niya na ang mga taong nagtatanong sa kanya ay may nais lang na marinig. At kung ito ay hindi nila nais na marinig, ay hindi ka nila pakikinggan at paniniwalaan. Tingnan niyo po. Nagtatanong pero ayaw maniwala. Nagtatanong kapag sinabi mo kung ano yung kasagutan or kung ano yung katotohanan, ayaw kanilang paniwalaan. So ibig sabihin, hindi lahat ng nakikinig ay totoo sa gusto nilang mapakinggan. Kaya nga, in the last days magkakaroon ng itching ear ang mga tao. Hindi lahat ng akala mo nakikinig ay nakikinig talaga. Kaya we need to search our heart, no? Para hindi tayo madaya ni numan, hindi tayo mailigaw, kundi evaluate natin, tama ba yung sinasabi na itong tao na to? Kasi bilang mga Kristiyano, madidiscern natin kung ano talaga yung katotohanan Pero kapag sinabi sa atin ang katotohanan, paniwalaan natin. No? Hindi naman siguro magsisinungaling ang isang taong nakaranas mismo ng ginawa ng Panginoon. Parang sa akin, hindi lahat naniwala sa patotoo. No? Pero tinatayuan ko kasi mismong ako yung nakaranas. Hindi naman silang nakaranas, ako mismo. At yun ang pinapatotohanan ko sa mga tao. Ano nangyayari? Sometimes we are persecuted, and not only in sometimes, but maraming pagkakataon na talagang you are persecuted because of the truth na naunawaan mo patungkol sa Panginoon. And minsan nakakalungkot, yung nagkiklaim pa ni Kristiyano ang magiging persecutor mo. Okay? So my motivation here is stand firm and be always in the truth whatever it costs. Stand firm and be always in the truth whatever it costs. Ano man ang mangyari, stand in the truth. Persecute ka man, ano man ang gawin sa'yo, stand in the truth. Even to death, stand in the truth. Okay? So my application, ano man ang mangyari, ipangangaral ko ang salita ng katotohanan, napapanahon man o hindi, upang bigyang babala ang mga tao at makapaghanda sa pagbabalik ng Panginoon. Nawa, ito pong devotion ko na ito pong mensahe na to ay nakatulong po sa atin. At kung nakatulong po sa atin, pakishare na lang po. Maligayang paglilingkod, and God bless us all in Jesus' name.